Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga nagbabagang balita na humuhubog sa ating bansa ngayong araw. Sa ating mga ulo ng balita, pagpanaw ni dating COMELEC spokesperson James Jimenez, kinumpirma ng poll body. Pilipinas formal nang sinimulan ang ASEAN chairship sa pagtitipon ng mga foreign ministers sa Cebu. GDP growth ng bansa para sa ikatlong quarter ng nakaraang taon ni-revise pababa. Buong fleet ng Allison Shipping, grounded matapos ang malagim na trahedya sa Basilan. Simulan natin sa balitang politika. Nagluluksa ang bansa sa pagpanaw ng dating spokesperson ng Commission on Elections na si James Jimenez sa edad na 52. Kinumpirma ng COMELEC ang malungkot na balita ngayong Miyerkules, kung saan inaalala ang kanyang mahabang serbisyo bilang Dating Education and Information Department Director. Samantala, sentro ng diplomasya ang Cebu City ngayong araw sa pagsisimula ng chairship ng Pilipinas sa ASEAN. Nagtipon-tipon ng mga foreign ministers at tourism officials mula sa iba't ibang bansa upang talakayin ang regional cooperation. Ito ay sa gitna ng babala ng ASEAN laban sa paghina ng rule of law dahil sa umiinit na tensyon sa pagitan ng Amerika at China sa South China Sea. Kaugnay nito, binigyang diin ng COMELEC ang mga hamon sa ipinapanukalang anti-political dynasty law. Ayon sa komisyon, maaaring maging komplikado ang pagpapatupad nito bago ang 2028 elections dahil sa unclear definitions at masyadong mahigpit na timelines. Sa iba pang balitang politikal, ipinagpaliban ng COMELEC ang Bangsamoro parliamentary elections sa Marso 30. Nagpahayag naman ng kahandaan si Representative Toby Tiangco na tumistigo sa impeachment case laban kay Pangulong Marcos. Tumako naman tayo sa kalagayan ng ating ekonomiya. Inanunsyo ng gobyerno na ang Q3 GDP growth ng bansa ay ni-revise pababa sa 3.7% mula sa naunang ulat na 4.0%. Gayunpaman, may positibong balita para sa mga lokal na pamahalaan matapos aprubahan at ilabas ng Department of Budget and Management ang buong 1.19 trilyong piso National Tax Allotment, NTA, para sa mga LGU ngayong taon. Sa sektor ng agrikultura, nagpakitang gilas ang industriya ng niyog. Ang coconut export revenues ay umakyat sa 3.5 bilyong dolyar, ang pinakamataas na antas sa loob ng 19 na taon, dahil sa kakulangan ng supply na nagpataas sa presyo sa pandaigdigang merkado. Inaasahan din na magpapatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 2 pang rate cuts ngayong 2026. Para sa mga negosyo, muling ibinalik ng Bureau of Internal Revenue ang kanilang tax audits matapos ang pansamantalang suspension kasabay ng paglulunsad ng bagong reforms para sa mas maayos na framework sa compliance. Sa ating pambansang balita, mahigpit na binabantayan ang sitwasyon sa Basilan matapos ang paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 noong Lunes. Agad na iniutos ng Department of Transportation ang grounding ng buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines habang isinasagawa ang Maritime Safety Audit. 6 na guro mula sa Sulu ang nananatiling nawawala sa karagatan. Sa usaping pangkalusugan, tiniyak ng Department of Health na handa ang Pilipinas na mag-test para sa Nipah virus matapos ang mga outbreak sa Bangladesh at India. Bagaman itinuturing itong rare, nananatiling alerto ang DOH at hinihimok ang publiko na maging mapagmatsyag. Panghuli, ipinasa na ng EDCOMRAPRE ang National Education Plan sa Senado na naglalayong palakasin ang foundational skills at reforma sa pamamahala ng edukasyon sa bansa. And iyon dyan ka-Western mga balitang aming nakalapong ngayong araw. Muli ko ito ang inyong lingkodan. Nagpapaalala na ang kaalaman ay kapangyarihan. Huwag kalimutang mag-share, like at subscribe. Maraming salamat po!